Magandang buhay! Welcome sa isa na namang video ng Halina't Matuto sa Dasmariñas North National High School TV. Ako nga pala si Ma'am Eva at ako ang inyong magiging guro sa videong ito. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang applications of sequence. Sa real life, marami tayong na-encounter na application of sequence, kaya ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng problems involving sequences. Ang objective ng video ito ay solve problems involving sequences. Bago natin pag-usapan ang mga application of sequences, i-recall muna natin ang mga mahalagang formula na maaring gamitin sa pag-solve ng problems involving sequences. Una na dyan ang formula sa nth term of arithmetic sequence na a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d, where a sub n is the nth term, a sub 1 is the first term, n is the position of the nth term, d is the common difference. Nariyan din ang formula sa pagkuha ng sum of the terms of arithmetic sequence o tinatawag nating arithmetic series. Kung ang last term ay given, maaring gamitin ang formula na s sub n is equal to n over 2 times the quantity a sub 1 plus a sub n. At kung ang last term naman ay hindi given, ang formula na s sub n is equal to n over 2 times the quantity 2a sub 1 plus the quantity n minus 1 times t ang gagamitin, na kung saan ang s sub n ay sum of the terms in arithmetic sequence, a sub n is the last term, a sub 1 is the first term, n is the position of the last term, and d is the common difference. Ngayon, magkakaroon tayo ng halimbawa. Let's have an example. An amphitheater has 50 rows of seats with 30 seats in the first row, 32 in the second, 34 in the third, and so on. How many seats are there in the last row? Sa problem na ito, may isang amphitheater na kung saan merong itong 50 rows na upuan. Sa unang linya ay may 30 na upuan, sa pangalawa ay 32, at 34 sa pangatlo. Ang tanong, ilan daw ang upuan sa panghuling row ng mga upuan sa amphitheater? Sa pag-solve ng real-life problems involving sequences, gamitin natin ang see, plan, do, and look back approach. Sa ating solution, unahin natin ang see. Dito, balikan natin ang problem at alamin natin kung anong klase ng sequence ang nasa problem. Sagutin natin ang tanong na, what kind of sequence is involved in the problem? Mapapansin natin na sa example na ito, ang first row ay may 30 seats, 32 sa second row, at sa third row naman ay 34. Kung kaya, pwede natin isulat ito as sequence 30, 32, 34, and so on up to a sub 50. Observing the sequence, ito ay isang arithmetic sequence. Sa plan, dito naman ay aalamin natin ang formula na maaring gamitin sa problem. Since ang sequence sa problem ay arithmetic sequence at hinahanap ang bilang ng seats or upuan sa last row or 50th row, ang formulang gagamitin ay a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d, kung saan ang ating a sub 1 ay 30, n is 50, d is equal to 32 minus 3 is equal to 2. Yan ay second row minus the first row. Sa do, dito naman ay isolve na natin
ang problem gamit ang mga given at formula na nakuha natin sa planning stage. Ang mga given, a sub 1 is equal to 30, n is equal to 50, d is equal to 2. So, ang formula natin ay a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Substitute lang natin. A sub 50 is equal to 30 plus the quantity 50 minus 1 times d. By applying PEMDAS, unahin natin ang nasa loob ng parenthesis. A sub 50 is equal to 30 plus 50 minus 1 is 49 times 2. Then a sub 50 is equal to 30 plus 49 times 2, that is 98. Then a sub 50 is equal to 128. At huli, sa look back, balikan lang natin ang tanong at sagutin ito. Ang tanong, how many seats are there in the last row? At ang sagot, there are 128 seats in the last row, which is the 50th row or a sub 50. Isa pang halimbawa, Mark has a starting salary of 200,000 pesos. If he receives a 10,000 raise each year, how much will be his annual salary on the 10th year? Sa problem na ito, si Mark daw ay may taunang sahod na 200,000 pesos at kada taon ay nadadagdagan ito ng 10,000 pesos. Ang tanong, magkano ang magiging sahod ni Mark sa pang-10 taon niya sa trabaho? I-illustrate natin ito sa pamamagitan ng isang table. Makikita dito sa table ang number of year at annual salary. Sa unang taon, ang sahod niya ay 200,000. Since ang kanyang sahod ay madadagdagan ng 10,000 kada taon, so ang pangalawang taon ay mayroon na siyang annual na sahod na 210,000. Sa pag-solve natin ng problem na ito, gagamitin ulit natin ang C, plan, do, and look back. Sa C, alamin natin kung anong klase ng sequence ang nasa problem at sagutin ulit natin ang tanong na what kind of sequence is involved in the problem. Mapapansin natin na ang annual salary ni Mark ay 200,000 at sa pangalawang taon ay madadagdagan ng 10,000 at ito ay magiging 210,000. Maaari nating isulat ito as 200,000, 200,000, 210,000, and so on. Mapapansin natin, ito ay isang example ng arithmetic sequence. Sa plan, alamin natin kung anong formula ang maaari nating gamitin sa problem. Since ang sequence ay isang arithmetic sequence, pwede nating gamitin ang formula na a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d, na kung saan ang ating a sub 1 ay 200,000, ang n natin is equal to 10, at ang common difference natin ay 10,000. Sa do ay magsosolve na tayo. Gamit ang formula na nakuha natin sa planning stage at ang mga given. Ang mga given, a sub 1 is equal to 200,000, n is equal to 10, d is equal to 10,000. A sub n is equal to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Substitute all the values of the variables. A sub 10 is equal to 200,000 plus the quantity 10 minus 1 times 10,000. A sub 10 is equal to 200,000 plus 10 minus 1 is 9 times 10,000. A sub 10 is equal to 200,000 plus 90,000. So, a sub 10 is equal to 290,000. Panghuli, sa look back, balikan lang natin ang tanong at sagutin ito.
Ang tanong, how much will be his salary on the 10th year? Ang sagot, his salary on the 10th year will be 290,000 pesos. Magkakaroon ulit tayo ng isa pang example. The NNHS launched a bottle fund drive to collect fund for the gift-giving program. A student will bring 3 bottles on the launching day, 7 on the second day, and 11 on the third day. What is the total number of bottles that the students will bring in 8 days? Sa problem na ito, ang isang estudyante ay magbibigay ng 3 bote sa unang araw, 7 sa pangalawang araw, at 11 naman sa pangatlong araw. Ang tanong, ilan ang total number ng bote na may ibibigay ng estudyante sa pang-8th day? I-illustrate natin sa isang table. Makikita dito ang number of days at number of bottles. Sa unang araw ay makakapagbigay siya ng 3, pangalawa ay 7 at pangatlo ay 11. Sa pag-solve ng problem na ito, gagamitin ulit natin ang see, plan, do, and look back. Sa see, alamin natin kung anong klase ng sequence ang nasa problem. Ang hinahanap ay ang kabuang o total na bote na maibibigay ng bata sa pang-8 araw. Kaya, maaari natin isulat ito ng 3 plus 7 plus 11 plus up to a sub 8. So, mapapansin natin na ito ay isang arithmetic series. Sa plan, alamin natin kung anong formula ang pwede natin gamitin sa pag-solve ng problem na ito. Since ang sequence na makikita sa problem na ito ay arithmetic series, maaari natin gamitin ang formula na S sub n is equal to n over 2 times the quantity a sub 1 plus a sub n. Or ang formula na S sub n is equal to n over 2 times the quantity 2a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Ang mga given ay a sub 1 is equal to 3, n is equal to 8, and the common difference is 7 minus 3 that is equal to 4. Dito na tayo sa do at tayo ay magsosolve na. Ang mga given ay a sub 1 is equal to 3, n is equal to 8, d is equal to 4. Mapapansin natin na ang last term is not given, kaya ang gagamitin nating formula ay S sub n is equal to n over 2 times the quantity 2a sub 1 plus n minus 1 times d. Substitute all the values of the variable. S sub 8 is equal to 8 over 2 times the quantity 2 times 3 plus the quantity 8 minus 1 times 4. Applying PEMDAS. S sub 8 is equal to 4. 2 times 3 is 6 plus 8 minus 1 is 7 times 4. Then we will have S sub 8 is equal to 4 times the quantity 6 plus 7 times 4 is 28. Then S sub 8 is equal to 4 times 6 plus 28 is 34. Then S sub 8 is equal to 136. At sa huling stage, ang look back. Balikan natin ang tanong at sagutin ito. What is the total number of bottles that the student will contribute in 8 days? Ang sagot, the student will contribute a total of 136 bottles in 8 days. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-LSS. Like, share, and subscribe to our YouTube channel para kayo ay updated. Thank you so much and see you!